malapit nang matapos yung intermission number. Oh, cool ka lang ha. Huwag kang kakabahan. Yakang-yakan mo yan, boy. Are you still thinking about your family? Rambo, you need to focus. Ikaw na rin ang nagsabi na ginagawa mo ito para sa kanila, hindi ba? You just have to accept it and deal with it. Okay? Excuse me po. Riley? Kuya! Rain! Kuya! Buti naman nakadating kayo. Siyempre, kuya, hindi namin mamimiss tong pagkakataong to. Musta ka, kuya? Ka naman. Kuya Rambo? Jory, Amila. No, Jory. They can't be here. Samahan mo na sila sa harapan. Sige na. Mamila, we just wanted to tell Kuya Rambo something and hindi pa naman nagsisimula eh. ano yun? Ano sasabihin sa akin? May surprise kami sa'yo, kuya. Nay? Nay. Dunday, dunday. Nay. Ayoko na. Pagod na ako. Hindi tayo pwede tumigil dito. Pag maabutan tayo ni Rick, papatayin tayo noon. Tutuluyan tayo noon, Nay. Sa pagod ako matutuluyan eh. Doon tayo, Pina. Doon tayo. Dito muna. Teka. Dito muna tayo. Hindi tayo pwede tumigil dito. Doon tayo. Tara na. Sabi natin, saan tayo pupunta? Akong bahala. Doon muna tayo. Tara na. Oo. Pag mabutan tayo, hindi rin mapapatay. Ano? Rick! Oliver! Wada! Kahit magtago kayo, hindi mo ako matatakasan! Doon! Tara. Ako bahala. Sige na. Hindi tayo pwede tumigil dito, Nay. Hindi ko kaya talaga. Doon tayo. Doon lang, ha? Dahan-dahan. Kunti na lang. Nay! Bili mo ko doon. Doon tayo. Tay! Bili mo ko doon. Tay! Oliver! Sugat! Oliver, may sugat ka. Ano ba ito? Dali mo to. Dali mo yan. Ingatan mo yan. Dahan-dahan ka lang. Doon ka na dumaan para hindi ka makita ni Rigor, ha? Ako siya? Sige na. Hindi ako aalis na hindi ka kasama. Hindi ka na. Nay. Kailangan mong madala sa Hindi. ospital. Nay, huwag ka na makulit. Dalhin mo to. At umalis ka na. Sige na. Umalis ka na. Ayoko. Ayoko umalis na wala ka. Halika na. Sige na, kaya mo yan. Kaya mo. Ay, huwag ka na makulit. Sige na. Umalis ka na. Umalis ka na. Dali mo na to.
Nay, sige na. Babalik ka agad ako. Sige. Umalis ka na. Mama mo na, umalis ka na. Nay, umalis ka na. Umalis ka na. Oliver! Guarda! Huwag na kayo magtago! Demonyo ka, Rigor! Alam ko lang na halangang pitukan yung Esmeralda. Tagal na namin kayong nilaglag. Oh? Tawa-tawa ka? Pinagsisihan namin na kumampi pa kami sa inyo. Ngayon papatay na kita! Ayop ka. Ano mo yung tapang mo, ha? Kung magsalita ka, baka malinis ka pa. Di ba nakinabang din naman kayo, ha? Hindi na lahat. Sa impero na lang tayo makita, ha? At ngayon, tatawagin na natin na magtutunggali sa tapatan ng tapat sa korazon. At ang una kong tatawagin ay si Kapitan Rambo Agapito. Magandang araw po sa inyong lahat. At ang pangalawa ko namang tatawagin ngayon, ang dating mayor ng ating bayan, walang iba, kung hindi si Ginoong Eduardo Malanges Sr. Magandang araw sa inyo lahat. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Unang paksa, healthcare. Ang tanong, ano ang mga plano mo para mapabuti ang healthcare sa bayan ng Corazon? Lalo na't kulang tayo sa mga healthcare centers. Magsimula tayo sa iyo, Kap Rambo. Salamat po sa tanong. Ang plano ko po ay magdagdag at magtayo ng healthcare centers. At ang pangunahin po nilang serbisyo ay check-up, immunization, at first aid. At gusto ko din po mag-launch ng mobile healthcare clinic para sa mga residente na nakatira o nasa malayong lugar na mahirap makakuha ng serbisyong medikal.
Rigor, hindi ko sila nakita eh. Nabutan ko na. Napatay ko na si Oliver. Problema ko, sigurado nakatakas. Mahirap yan ha. Saan natin siya hanapin? Doon tayo. Sige na, yung mga bata na bahala doon sa baki ni Oliver. Halika na. Doon tayo. Ngayon naman, Mayor Eduardo, ano naman ang masasabi mo sa mga plano ni Cap Rambo? Sumasang-ayon ako sa karabihan ng mga plano ni Cap Rambo. Pero ang tanong, saan kukunin ang pondo? Kaya kailangan magtatag muna tayo ng partnership sa mga non-governmental organizations at sa private sector para sa mga proyektong yan. Ikalawa, alam natin na prevention is better than cure. Kaya simulan natin sa ating mga sarili. Maglulunsad tayo ng health education at preventive care programs para sa mga taga-Corazon. Kapag ganon, mababawasan ang may mga sakit. And lastly, telemedicine. Advanced na po ang technology natin ngayon. Kaya pwede na pong magkonsulta sa mga doktor kahit nasa bahay lang tayo. Makakatulong yan sa mga hindi makakapunta ng center dahil sa physical na distansya o limitadong oras. Brad, pwede mong tanong? Kailan niya ba to? May napadaan ba dito? Audi, na babae. Saan ba Santiago Plaza? Tulungan niyo naman ako. May kailangan akong puntahan doon. Please. Please, tulungan niyo. Oo, boss. Kaso wala na. Umalis na, boss. Sinatid doon ng kasama namin, eh. Saan pumunta? Doon, nagpatid sa may, sa may Santiago Plaza, boss. Santiago Plaza? Papunta sa kay Esmeralda. Tara. Tara, nasakay na tayo. Eh. Hindi ko po sinasabi na hindi mahalaga ang seguridad. Pero kulang pa rin po yung magdadagdag lang po tayo ng pulis at magpapatraining. Pero Rabo, yan ang makakatiyak ng seguridad ng mga mamamayan sa bawat barangay ng Corazon. Ang palakasin ang kapulisan. Pero bago po yan, kailangan po muna natin tutukan ang ugat ng problema. At yun po ay kahirapan at kakulangan ng oportunidad na makapagtrabaho. Kaya kapag hindi po natin ginawa yan, paulit-ulit lang po ang cycle ng krimen dito sa bayan ng Corazon. Pero hindi kahirapan ang ugat, Rambo. Marami ang nakakaranas ng kahayupan mula sa mga mayayaman at sa mga nasa kapangyarihan. Tulad na lang sa nangyari sa tatay mo, kay Gregory. Naglabas pa sila ng fall guy para i-frame up lang ako. Isang maimpluwensya at makapangyarihang tao lang ang makakagawa niyan. Dito sa bayang ito, Rambo, hindi kakulangan ang trabaho, ang kahirapan, o iligal na droga ang totoong ugat ng krimen. Nangyayari yan sa lahat. I should know. Binomba ang pamilya ko. Higit 20 taon na ang nakakalipas. Alam ng marami kung sinong may kagagawan. Pero pinili ang magbulag-bulagan dahil sa pananakot ng nooy na sa kapangyarihan. Tumigil ka, Eduardo, ha? Huwag mong lapastanganin ang pangalan ng mga tao hindi naman involved sa debate na to.
Ito na po. Salamat po. Tara, bilisan natin! Wala naman ako binabanggit na pangalan, ha? Bakit? Kilala mo ba kung sino ang tinutukoy ko? Baka nakakalimutan mo na ako ang governor ng bayang ito. At hindi ako papayag na gamitin mo ang debate na to para magpaawa o kunin ang simpatya ng mga tao. Ilang dekada na ba ang nakakaraan ng mamatay ang pamilya mo? Stop using them! Para lang sa interes mo na maluklok ulit sa pwesto? Come on! Move on! Paano? Hindi pa rin sila nabibigyan ng hustisya. At hanggang ngayon, malaya pa rin ang nagpapatay sa kanila. Naging gobernador pa ng probinsyang ito. Sir Mayor, tama na po. Alam ko po na masakit pa rin po ang nangyari sa inyo noon. Pero tama po si Gob. Para po sa taong bayan, ang debate na to. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kung gaano kadumi o kasalaula ang pamumuno. Hindi lang sa bayan ito, kundi sa buong Sierra Vedra. Pero Sir Mayor, wala naman po kayong katibayan. Kaya huwag po kayo basta-basta nagbibintang. Hindi po si Gob Esmeralda ang pumatay sa pamilya niyo. Nagkakamali ka, Rambo. Aling Buwada? Sir, pasensya na ho, sir, ha? Tama si Sir Eduardo. Nasa lugar na ito ang bumomba sa pamilya niya. At iniluklok niyo pa siya bilang gobernador sa probinsyang ito. Eto, pakinggan nyo. Eto ang patunay sa kahayupan ng ginawa nitong gobernador nyo sa pamilya ni Sir Eduardo. Makinig kayo. Bombing massacre? How can I forget it? Siyempre, idea ko lahat yun, no? Ako ang may kagagawan kung bakit namatay ang lahat ng pamilya niya. Yun. Yun ang gagawin ko kay Oliver at Juana. Kawawang Eduardo, hanggang ngayon wala siyang kaalam-alam na ako ang nasa likod ng pagkamatay ng buong pamilya niya.